Paano ba maging perpekto sa mata ng Diyos? Posible ba talaga na maging perpekto tayo sa mata ng Diyos? Kasi may sinasabi ang ating Panginoong Hesus na ganito sa Mateo 5:48, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." Sinabi ni Jesus dyan na maging perpekto daw tayo gaya ng kanyang amang na nasa langit. So, posible ba yun? Posible ba talaga yun na maging perpekto tayo sa harapan ng Diyos? Paano kung sabihin ko sa inyo na pwede tayong maging perpekto sa mata ng Diyos? Oops, bago mo ko husgahan, patapusin mo muna ang video na ito. And I will show you several verses sa Bible na pwede kang maging perpekto sa harapan ng Diyos. Okay, paano ba maging perpekto sa mata ng Diyos? Alam nyo, tatapatin ko na kayo, wala tayong kakayanan maging perpekto sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating performance. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. Dahil sa bagsak na kalagayan natin bilang taong makasalanan, wala tayong kakayanan na mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Yan po ang masakit na katotohanan. So paano ba tayo naging makasalanan? Sabi sa Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, wherein si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So ang linaw-linaw na kaya ka lang naging makasalanan dahil kay Adan. Bago ang tao nagkasala, ang sabi dyan, ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit ang tao ay naging makasalanan. Ang tao po ay makasalanan sapagkat ang tao po ay pinanganak na makasalanan. Ito po ang sabi ng Biblia. Minana po natin ito kay Adan. Kumapit po ito sa hibla ng ating pagkatao. Kaya ka nakakagawa ng kasalanan sapagkat nananalaytay sa iyo ang mantsa ng kasalanan ni Adan. Kaya tayo ay nakakagawa ng kasalanan dahil ito ay resulta lamang ng ginawa ni Adan. Kaya po you are already a sinner bago ka pa nakakagawa ng kasalanan. Kaya wala kang kakayanan mapasaya ang Diyos dahil sa iyong kabaitan, kabutihan at performance mo bilang Christian. So kahit anong gawin mo, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, unang bahagi, sabi dyan, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. So kahit anong bait mo, kahit anong galing mo, kahit masunod mo pa ang lahat ng utos sa Biblia, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos. Dahil nakatatak na sa iyong pagkatao na ikaw ay makasalanan. Again, kahit masunod mo pa ang lahat ng utos ng Biblia, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos. Dahil nakatatak na sa iyong pagkatao na ikaw ay makasalanan. Again, for the last time, para tumanim sa isip ng mga pastor, kahit masunod nyo po ang lahat ng utos sa Biblia, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos dahil nakatatak na sa iyong pagkatao na ikaw ay makasalanan. So ito po yung verse, Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid at wala kahit isa. At sinabi rin sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O diba, hindi mo kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos dahil lang sa galing mong sumunod sa Diyos? Hindi po. Dahil sa bagsak na kalagayan ng tao, ang tao ay walang kakayanan mabigyan ng kasiyahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, kabaitan o kabutihan. Pero ito ang good news. Para maging perpekto ka sa mata ng Diyos, manampalataya ka lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay magiging perpekto na sa mata ng Diyos. Ito lang ang tangi at nag-iisang paraan para ikaw maging banal sa harapan ng Diyos. So, biblical ba yan, Edwin? Tara, isa-isay natin yung mga verse. Una, ang tao ay wala hong kakayanang sumunod sa Diyos. Ayon po sa Old Testament, para malugod sa iyo ang Diyos, kailangan mong sundin ang kanyang kautusan. Kaya mapapansin nyo, big deal sa Diyos ang sumusunod sa kanyang mga utos. Ang sabi sa Old Testament, sa Deuteronomy 6:25, kalulugdan tayo ng Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos niya sa atin. So again, matutuwa pala ang Diyos sa iyo kung susundin mo ang kanyang pinag-uutos.
At kung matupad mo ang utos ng Diyos, pagpapalain ka niya at papaboran. Ito ay base sa Old Testament ha, kung ikaw ay nasa Old Testament pa. Obedience ang susi dun eh. At yan ay common na alam na ho natin eh. Kung gusto mong matuwa ang Diyos sa'yo, sundin mo ang kanyang inuutos, ayan po ay nasa lumang tipan lang. Kaya nga Old Testament eh, tapos na. Tapos na po ang kautusan. Gumawa na po ang Diyos ng bagong tipan para maabot ho natin ng Diyos. Dahil nauunawaan ng Diyos na walang kakayanan ang tao na maging banal, pinadala niya si Kristo para tayo ay maging banal. At mabuti na lang no, naunawaan ng Diyos ang kalagayan natin bilang tao na makasalanan at walang kakayanang sumunod sa Diyos. Di gaya ng ibang pastor, tuwing Sunday service, galit na pangaralan ng tao kada linggo sa pulpito ng kanilang simbahan sa kasalanan. Atakihin lagi ang tao na huwag magkasala at tinuturo ang huwag magkasala. Mga kababayan, kung gusto nyong malugod ang Diyos sa inyo, huwag kayong magkasala. Diba? O kaya, mga kababayan, para malugod ang Diyos sa inyo, mag-tithes and offering kayo. O, diba? O kaya, mga kababayan, para malugod ang Diyos, kailangan huwag kayong manonood ng sine. O, diba? Mga self-righteous eh. Ito pa, mga kababayan, para malugod ang Diyos, huwag kayong maging mayabang. Hallelujah. Ito pa, mga kababayan, para malugod ang Diyos, magsimba kayo linggo-linggo. Hindi mo masama ho yun, ano, na magsimba, mag-offering, huwag magkasala, etc. Pero hindi po yan ang bagay na magbibigay ng kaluguran ng Diyos sa iyo. Naku, mabuti lang po ang Diyos ay maunawain. Kaya nga siya gumawa ng bagong tipan eh. So ano ba ang bagong tipan? Sabi sa Romans chapter 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. So ang liwanag sa verse na yan na imbis na ikaw ang kumilos para maging perpekto ka sa mata ng Diyos, si Kristo na ang kumilos para sa iyo. Kaya nga sinabi diyan, si Kristo ang kaganapan ng kautusan eh. Si Kristo na ang sumunod sa Diyos para sa iyo. Di ba hinihingi ng kautusan ay sumunod sa Diyos, di ba? So ayan, si Kristo na yung sumunod at gumawa para sa iyo. Magiging perfect ka lang kung pananampalatayanan mo yung ginawa niya para sa iyo. Sa mamagitan lang pananampalataya, mapapawalang sala ka na at magiging perfecto ka pa. Bigyan ngayon ng halimbawa, no? Halimbawa, estudyante ka. Binigyan ka ng teacher mo ng assignment. Kaso yung assignment, ang hirap. Sobrang hirap, high level ang kanyang hirap. Ngayon, binantaan ka ng teacher mo na kapag hindi mo nagawa ang assignment mo, babagsak ka sa subject niya sa final grading. Pero para sa iyo, hindi mo talaga kaya eh. Alam mo, mabubuti na lang, no, yung best friend mo, anak ng teacher mo. Ginawa ng best friend mo na imbis na ikaw ang gumawa ng assignment, siya ang gumawa ng assignment mo. Nung ipinasa mo ang assignment, pumasa ang iyong assignment at mataas pa ang grade na binigay sa iyo ng teacher mo. Dahil ginawa ng anak niya ang assignment mo. Kaya para sa iyo, yung best friend mo ang bida sa lahat. Kundi dahil sa kanya, hindi mo magagawa ang assignment mo. So, ganun din ang Diyos. Ang Diyos Ama, nais niyang sundin mo ang kanyang utos. Pero wala kang kakayanan sundin ang kanyang utos. Kaya ang ginawa ng kanyang anak na si Jesus, nagsakatawang tao. At dahil sa kanyang handog, naging banal at perpekto ka sa mata ng Diyos. Si Kristo na ang sumunod sa utos ng Diyos para sa iyo. Sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So ayan, no, ang linaw-linaw na kahit na wala siyang kasalanan, siya ay itinuring na makasalanan para sa pamamagitan niya, ikaw ay maging banal sa harapan ng Diyos. So tingnan niyo itong illustration na ito, no? Ikaw ay makasalanan na dapat mamatay. Si Kristo ay banal na nakaupo sa trono. Okay? Ayon sa verse na yan, nagpalit kayo ni Kristo. Na ikaw na makasalanan na dapat ipako sa krus ay ginawang banal ng Diyos. Si Kristo ngayon ay naging makasalanan, kaya siya ang pinarusahan ng Diyos.
Dahil galit na galit ang Diyos sa kasalanan, si Kristo na lang ang pinarusahan niya sa krus ng Kalbaryo. At ikaw naman na naging parang si Kristo, na naging banal sa harapan ng Diyos, ay pinaupong kasama niya. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 6, tayo ay kasamang binuhay at kasamang pinaupo sa kalangitan kay Kristo Jesus. Diba? Grabe, no? So, ang tawag po dyan ng ibang theologians ay divine exchange. Yan yung dahilan kung bakit si Kristo ang bida sa ating buhay. Ganyang kadakila ang ginawa ni Kristo na hindi naiintindihan ng ibang pastor. Lagi nilang sinasabi nila, dapat merong dapat gawin. Kailangan merong God's part at man's part. Gigil na gigil sila sa works. Dapat laging may gawin sila. Hindi nila matanggap na ang kabanalan ay hindi na base sa pagsunod sa Diyos, kundi sa pananalig na lamang. Masa Bible ba yan, Edwin? Basa. Filipos 3:9. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. O diba, linaw? Kundi sa panananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, linaw-linaw, no, bakit bulag na bulag yung ibang pastor na ang kabanalan ay hindi pagsunod sa utos ng Diyos, kundi sa pananalig na lang kay Kristo. Tapos na po ang kautusan. Nasa panahon na ho tayo ng biyaya. Yung ibang pastor kasi nasa Old Testament pa rin. Kaya ngayon, gawa pa rin sila ng gawa para malugod ang Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 4 verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. O diba, ang liwanag pa rin dyan, na itinuring na banal o matuwid talaga ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pag-iwas sa kasalanan. Meron naman pong pastor na sumasang-ayon din sa sinasabi ko na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos once na tinanggap mo si Kristo. Pero, ayun na naman yung pero, no? Pero, kailangan mong mamuhay na may kabanalan pagtapos mong tanggapin si Jesus. Ang hindi ko lang maintindihan, no? Paano po ba mamuhay na may kabanalan? So, dito na naman po papasok yung kanilang grace plus works, yung kanilang perverted gospel. Ayon sa kanila, no, by grace, ginawa ka ng banal ng Diyos. Pero, dapat mong ipagpatuloy yung kabanalang ito sa pamamagitan ng pag-iwas mo sa kasalanan. So, ayun na naman yung gawa. Parang sinasabi nila na ang pagiging banal ay hanggang sa tinanggap mo lang si Kristo. Tapos, ikaw na magpapatuloy nun sa pamamagitan ng works. Diba? Gawa. Ito po yung illustration, no? Halimbawa, bigyan kayo ng istorya. Halimbawa, si Juan. Si Juan, pinanganak noong March 5, 1993. Tapos, lumaki siya, syempre, nagbinata. Tapos, naborn again si Juan noong March 5 din, 2013. So, 20 years siyang hindi born again, di ba? At naborn again lang siya noong 2013. So, ayon sa pagtuturo po ng mga karamihan sa mga pastor ngayon, from March 5, 1993 na ipinanganak si Juan hanggang March 5, 2013 na naborn again si Juan, yun lang daw yung panahon na pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan ni Juan at ginawang banal. Pagkatapos niyang maborn again, binigyan siya ng Diyos ng bagong buhay, kaya mula March 5, 2013, mula nung maborn again siya hanggang sa kanyang kamatayan o pagdating ng Panginoon, dapat mamuhay si Juan ng may kabanalan. O, diba? So, grace plus works ang turo nila. Ngayon, para ipagpatuloy ni Juan ang pagiging banal na binigay ni Kristo at para sa kanila, ang pamumuhay ng kabanalan ay umiwas sa kasalanan o sa sanlibutan. O, diba? Parang tama nga naman, diba? Sounds correct, no? Pero hindi, sablay Parang sinasabi nila na kulang pa yung ginawa ni Kristo sa krus. At saka remember, natural sa ating magkasala. Paano mo mapipigilan ang kasalanan? Ano ba yung dahilan ko kung bakit sablay yung ganyang gospel, no? Dahil una, ikaw ay makasalanan at natural sa taong nagkakasala. Paano mo maiiwasang magkasala? Para mong sinasaway ang isang aso
na huwag kumahol, o kaya yung ibon, oy ibon, huwag kang lilipad. Parang ganun no? O kaya pusa na huwag mag-meow-meow. Ganun din ang tao, natural sa atin magkasala. Bakit mo tuturuan ng tao na huwag magkasala? Pangalawa, kung bakit sablay ang turong yan, dahil may nilalabag po na verse sa Bible. Yun po yung pinakamatindi sa lahat. Sabi sa Hebrew chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ang linaw-linaw, no? Yung salitang minsan means hindi na mauulit pa. Alin daw yung hindi na mauulit pa? Yung ihandog ang kanyang sariling dugo para mapatawad tayo sa ating kasalanan. So hanggang kailan daw mapatawad ang ating kasalanan? Sinabi ba hanggang ma-born again ka lang? Hindi. Ang sabi dyan, no? Magpakailanman. Ang linaw-linaw. Ayan, no? Bible na ang may sabi ho, no? Ikaw ay pinatawad magpakailanman. So kung si Juan ay pinatawad lang hanggang March 5, 2013 nung ma-born again siya, nasaan ang magpakailanman dun? Diba? Sinabi rin sa Hebrew chapter 10 verse 14, sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Yung salitang isang paghandog, mauulit pa ba? Isa nga lang once nga lang Siyempre hindi na, isang beses nga lang daw, di ba? So ano ba ang pagkakaintindihan natin sa ginawang ganap? Hindi ba pareho siya ng salitang ginawang perpekto, di ba? Hanggang kailan daw tayo ginawang perpekto? Ayan, no? Magpakailanman. Ang linaw-linaw sa verse na yan, na yung forever kang pinatawad at forever kang perpekto. Bakit ba yung ibang nagtuturo na hanggang sa araw lang na naborn again kang pinatawad at ginawang banal? At pagtapos nun, ikaw'y magpapatuloy ng kabanalan sa pamamagitan daw ng pamumuhay na may kabanalan. Paano ka mamumuhay na may kabanalan hindi ka nga banal? Di ba? Natural sa'yo magkasala. Di ba? Ang pagpapatuloy daw ng kabanalan daw ay yung pag-iwas sa kasalanan. Hindi po yan ang turo ho ng bagong tipan. Ang turo dyan, once na ikaw ay pinatawad, forever kang pinatawad. At once kang ginawang banal, forever ka ng banal dahil kay Kristo. So na wonder kung bakit yung mga ibang Kristiyano sa mga churches ngayon may mga ugaling self-righteous at judgmental. Alam nyo kung bakit? Di nyo ba napupuna karamihan sa mga taong simbahan ay judgmental? Kasi ang basehan ng kanilang kabanalan ay sa pamamagitan ng kanilang gawa o pamumuhay daw ng may kabanalan. Kaya tingnan nyo yung mga ibang Kristiyano, no, judgmental. Ay, basta ako, karapat dapat ako maging pastor. Dahil minsan hindi ako nangaliwa sa aking asawa at wala akong inargabyado. Maganda ang totoo ko sa pamilya ko. Kumbaga sa product, finished product na ako. Hinubog na ako ng panahon ng Diyos. Kaya karapat dapat ako maging pastor. O, diba? O kaya, ay, mas banal ako kasya kay sister. Kasi ako, nagpe-pray and fasting araw-araw. Di gaya niya, makamundo, worldly. Nakikinig nga ng rock song yan at nagpapatugtog ng worldly song. Ako, Christian music ang pinapatugtog ko. Kahit i-check mo pa yung cellphone ko, puro Christian music. Tingnan mo yung wallpaper ng cellphone ko, si Jesus. Si Jesus ang wallpaper ko. Di ba? Ginagawa ko lang katawa-tawa, pero ganun po yung ibang Kristiyano O kaya, pastor, huwag mong patayuin yan si brother. Kasi hindi pa siya kasal. Dapat yung mga nagso-song lead o nagwo-worship lead ay kasal na. Kasi marurumihan po ang sanktuaryo ng Diyos. Marurumihan ang pulpito. O, di ba? Banal na banal, di ba? O kaya, naku mga kapatid, huwag kayong maglalaro ng baraha. Masama yan. Ginagamit yan sa sugal. At ginagamit din yan sa panguhula. So, dapat itapon nyo yan kasi may masamang spirito yan. Nawawala ang iyong kabanalan. O, di ba? O, isa pa.
Isa pang self-righteous. Ay ako, puspos ng Holy Spirit. Lagi akong nag-speaking of tongues. Di ba? Kaya siguro ako puspos dahil nagpe-pray and fasting ako. Nagtatangs ako, hallelujah, praise the Lord. Glory to Jesus, porensesos. Di ba? Kaya dapat sister, nagtatangs ka rin. Patunay na yan na ikaw ay banal sa harapan ng Diyos. Ano? Saan Biblia nila nabasa yung pang nag-speaking of tongues ay tanda ng kabanalan? So, ibig sabihin, kapag hindi ka nag-speaking of tongues, ay hindi ka na banal? Ang pagiging puspos ng banal na espiritu ay para palakasin o i-comfort ang isang Kristiyano. Yan po yung sinasabi ho ng Biblia. Remember, Holy Spirit, ayon kay Jesus, is comforter. He is our strong comforter. At ang pagiging banal ay base lang sa pananampalataya kay Kristo. Kaya marami mga Kristiyanong self-righteous at judgmental dahil mali yung gospel na natanggap nila. Nabudol sila ng mga pastor na nagtuturo ng maling gospel o perverted gospel Ang mga perverted gospel na yan, nagtuturo ng grace pero may kasamang works. So, halimbawa, ngayon born again ka na, pagkatapos mong tanggapin si Jesus, kailangan huwag ka nang magkakasala. Umiwas ka sa kasalanan. Kailangan mo mabuhay na may kabanalan. Pagbasa ka ng Biblia, magsimba ka linggo-linggo, mag-prayer and fasting ka, tapos magpagamit ka na sa Panginoon para manatili kang banal sa harapan ng Diyos. Oh, hallelujah! Alam nyo, no, pinagtataka ko lang sa mga ibang born-again Christian, no? Pero hindi naman lahat. Bakit kaya mannerism nila magsalita ng hallelujah, praise the Lord, diba? Parang, anong reason? Di ko lang maintindihan, no? Saan kaya nila namana yun? Kasi nung unang Kristiyano ng araw, wala ka namang maririnig na ganyan Narinig nyo ba si Apostol Pablo na sumulat na hallelujah, praise the Lord, purihin ng Panginoon? May ganun ba? Tsaka nung unang mga disipulo nung araw, wala akong ganyan Kasi nagsimula po yan nung charismatic movement, di ba? Puro hallelujah, praise the Lord. Alam nyo, walang masama naman doon. Kaya nga lang, kung gagawin mong parang mannerism na, di ba parang yung kapitbahay mo na nagkukwento, mas marami pa yung pagmumura niya kasi sa sinabi niya. Parang ganun yung ibang Kristiyano Alam nyo, ang motibo ng iba dyan kung ba't nila sinasabing laging hallelujah, praise the Lord, purihin ng Panginoon sa tuwing nagsasalita siya at marami pa yung hallelujah, praise the Lord niya kasi sa mga kwento niya parang pinapakita niya na siya ay banal, di ba? Para siya ay maging kalugod-lugod sa Diyos, parang sinasabi niya lagi niyang pinupuri ang Diyos. Pero hallelujah ka ng hallelujah, praise the Lord. Nakaladkad ka na nga ng jeep, hallelujah, praise the Lord ka pa. So yun po ang malaking question sa panahon natin ngayon Bakit may marami mga ganyang mga tao? Ano motibo mo para masabi mo na banal ka? Na ikaw ay Kristiyano, born again? So that is, parang kahipokritohan po yan Yun po ay opinion ko lang, no? At saka malaking question mo sa akin yan. So ang tanong, no? Paano ba mamuhay ng may kabanalan? By works ba or by faith? Umiwas sa kasalanan o manampalataya kang matuwid ka na dahil kay Kristo? Teka, paano ka iiwas sa kasalanan kung natural sa'yo ang magkasala? So, Biblia ho ang sasagot, no? Sabi sa unang Korinto 1:29-31, kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Yun ang malupit dun yung dulo, no? So, ang liwanag dyan, no? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal, at niligtas ng Diyos. So, hindi nakukuha sa hallelujah, praise the Lord ang pagiging banal natin, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ka naging banal, kundi dahil lang kay Kristo. Kaya sinabi dyan na wala kang ipagmamalaki. At sinabi dyan na sino mang nais ipagmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang dapat ipagmalaki. Bakit? Dahil wala kang ambag talaga para maging banal sa harapan ng Diyos, kundi dahil lang kay Kristo.
Kaya kapag naunawaan mong turo na ito, may iwasan mo ng maging judgmental, di ba? Nauunawaan mo kasi yung mga tao, makasalanan talaga di ba? Kaya mo na makisama. Hindi ka na umiiwas sa mga bakla, hindi ka na umiiwas sa mga tomboy, sa mga tao makasalanan, sa tingin mo na makasalanan. Tapos kapag nagkakasala yung kakilala mo, kapatid mo, hindi mo inuhusgahan at hindi mo chinichismis, di ba? Kaya nga yung mga born again na nasa full grace, ang gospel, hindi po yan judgmental. Kasi naiintindihan nila na lahat tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Dahil sa biyaya lang ng Diyos, kaya tayo ay naging banal. Dahil lang kay Kristo, kaya tayo nakakatayo. So ang tanong, wala na ba talagang works, Edwin? So alam nyo, meron naman talagang works Ilagay lang talaga natin sa tamang lugar kung saan tayo magwo-works. Amen po ba? So ganito po yan mga kapatid. Meron akong illustration dito na kung saan dapat nating ilugar ang works. Kung saan dapat ipwesto ang ating good works. Dalawang personalidad ang dapat mong i-consider sa tuwing nagkakasala ka. Okay? Ito ang Diyos at ang tao. Ngayon, kung ikaw ay na-born again na, si Kristo na ang namamagitan sa iyo sa Diyos. Pero walang namamagitan sa iyo sa tao. Ngayon, kapag nagkasala ka, sa Diyos at sa tao ka nagkakasala. Okay? Ang tao at ang Diyos. Pero sa Diyos, ang maganda, dahil na kay Kristo ka na, si Kristo ang masasagasaan mo sa tuwing nagkakasala ka. Ang ating Panginoong Hesus ang siyang bumabara sa kasalanan mo patungo sa Diyos. Kaya kahit negative yung nagawa mong kasalanan, ginawang positive ito ni Christ mula nung napako siya sa krus at pinatawad ang iyong kasalanan. Kaya positive ang response sa'yo ng Diyos sa tuwing nagkakasala ka at i-declare itong forgiven. Okay? Ngayon, ang response naman sa'yo ng Diyos ay positibo rin. Kaya nga dilaw yung araw dyan At ang tingin ng Diyos pa rin sa'yo ay holy, blessed, and highly favored. Ganyan po ka-amazing ang grace ni Kristo sa atin. Ganyan po kadakila ang ginawa ni Kristo Jesus sa iyong kasalanan araw-araw. Ngayon, ang problema nga lang sa tuwing nagkakasala ka, ang impact naman sa tao ay negative. Kaya nga yan, red arrow, di ba? Dahil walang namamagitan sa iyo sa tao, direct ang offense ang epekto nito sa tuwing nagkakasala ka sa tao. At in return, tatamasain mo yung consequence ng kasalanan mo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, Halimbawa, nagkasala ka ng adultery. Di ba? Kinaliwa mo yung asawa mo. Di ba? Iniputan mo yung asawa mo, halimbawa. Basically, kasalanan ito sa Diyos at sa tao, kaya Diyos at tao ang tatamaan nito. Okay? Ang maganda lang sa side ng Diyos, si Kristo ang nakabara para hindi mo ma-offend ang Diyos. Kaya positive pa rin ang tingin sa iyo ng Diyos kahit nangaliwa ka sa asawa mo. Ito ay dahil lamang sa kanyang anak na si Kristo na binayaran ng iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa mata ng Diyos, ikaw ay forgiven pa rin. At ang response pa rin sa iyo ng Diyos ay positibo. Kaya patuloy ka pa rin pinagpapala, pinaburan, at ang tingin pa rin sa iyo ng Diyos ay banal dahil kay Kristo. Biro mo, gantihan mo ng masama ang Diyos, ang balik sa iyo ay mabuti. So darating ang oras, magbabago ka rin. Dahil biro mo, mahihiya ka na sa Diyos gumawa ng kasalanan dahil mabuti yung ganti ng Diyos sa iyo sa tuwing nagkakasala ka. Ngayon, in return, dahil sa kasalanan mo, nangaliwa ka sa asawa mo, so ang tendency niyan, masasaktan ng asawa mo. At ang balik sa iyo niyan, kakasuhan ka ng adultery, isusumpa ka ng kamag-anak mo, galit ng kamag-anak mo at buong angkan ng kamag-anak mo ang tatamuhin mo. So ibig sabihin, kailangan mo pa rin gumawa ng mabuti dahil kung hindi, yari ka sa tao. Kaya nga mahalaga sa isang tao ang tanggapin si Kristo sa kanyang buhay Dahil kung wala kang Kristo, kapahamakan na mangyayari sa iyo, doble. Tingnan itong ilustrasyon na to, Again, dalawang personalidad pa rin ang maaring maging apektado kapag nagkakasala ka. Sa Diyos at sa tao. Sa pagkakataong ito, kung ang isang tao ay wala kay Kristo, ay walang namamagitan sa kanya sa Diyos sa tuwing nagkakasala siya. Kaya kapag ikaw ay nagkasala, ang iyong kasalanan ay diretsong kasalanan sa Diyos at diretsong kasalanan din sa tao. Dahil walang humaharang sa Diyos at dahil walang Kristong namamagitan,
ang response ng Diyos sa'yo ay negatibo. Kaya tinan nyo kulay pula, no? Sumpa at kamalasan na mangyayari sa iyong buhay. At kapag nakamatayan mo pa yan na wala kang Kristo, sa impyerno pa ang hahantungan mo dahil sa iyong mga kasalanan. At bukod dito, habang nabubuhay ka rin naman, ang tao ay apektado pa rin kapag nagkakasala ka at asahan mong negatibo ang balik sa iyo neto. Dahil sa kasalanan mo, marami ring galit sa iyo dahil sa sama ng nagawa mo. Kagaya kanina, nangaliwa ka, yun ang consequence nun. Sa Diyos, pinatawad ka, pero sa asawa mo, yari ka. Diba? Kaya nga napakahalaga na may Kristo ka. At least, bawas stress din sa tuwing nagkakasala ka. Ang problemahin mo lang kung paano mo pakikitunguhan ang tao. Kaya hindi po ako nagtuturo na abusuhin ang kasalanan bagamat pinatawad ka na ng Diyos forever. Remember, may kapwa ka. Kaya nga inuutos sa bagong tipan na magpakabanal tayo, hindi para sa Diyos, kundi para sa tao. Biblical ba yan, Edwin? Basa. Hebreo 12:14, salita ng Diyos version. Sabi dito, no, sikapin ninyong mamuhay na may kapayapaan at kabanalan. Saan daw? Sa lahat ng tao. Dahil walang sinamang makakakita sa Panginoon kung wala ito. So ayan, no, linaw-linaw na kailangan mo magpakabanal para sa tao. Dahil sa mata ng Diyos, banal ka na dahil kay Kristo. Kailangan mong gumawa ng mabuti para sa tao, para makita mo ang Panginoon. Again, para sa tao, ang paggawa ng mabuti, para malugod sa iyo ang tao. Kailangan mong gumawa ng mabuti. Kailangan mong pakisama ng mga tao dahil nasa daigdig ka pa. Tingnan niyo itong ilustrasyon na to, no? Paano ba maging banal sa mata ng tao at sa mata ng Diyos? Sa mata ng Diyos, para maging banal ka, kailangan mong umangkas kay Kristo. Okay? Dahil may ginawa na siyang nag-iisang paraan para maging perpekto ka sa Diyos. Ito yung kanyang tinapos sa krus. Wherein, naipakita ko na sa inyo kanina pa ang isang damakmak na mga verses, diba, sa Bible na sumusuporta sa tinuturo ko. Dahil kay Kristo, sa mata ng Diyos ay perfect ka na. Again, dahil kay Kristo, kaya ka naging perfect. Ngayon, kailangan mo pa rin gumawa ng mabuti at mamuhay na may kabanalan para na lang sa tao. Kaya habang buhay mo itong gagawin dahil ikaw ay napapaligiran ng mga tao sa buong buhay mo. Asawa mo, mga anak mo, mga magulang mo, mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga kasama mo sa trabaho o sa negosyo, mga classmates mo, mga kasama mo sa simbahan, at mga kapitbahay mo. Napapaligiran ka ng tao. Sila ang dahilan kaya kailangan mo magpakabanal. So ano ang purpose? Para madala mo sila sa Panginoon. Yun ang purpose nun. Dito papasok yung purpose ng buhay mo, na abutin ng mga tao sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Ang sabi mo ng Biblia, no, sa Matthew 5:14 verse 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So doon mag-glorify din ang Diyos kapag nakita ng tao yung mabubuti mong gawa. Diba? So ang linaw-linaw na ang dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng mabuti ay hindi para sa Diyos. Kasi basura lang sa Diyos yung mabuti mong gawa eh. Kundi para sa tao. Kundi maging ilaw ka ng sanlibutan. Maging ilaw ka sa maraming tao. Diba? Makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang na nasa langit. So sa aking pagtatapos, no, Romans 5:17, for if by the trespass of the one man that reigned through the one man, how much more will those who receive God's abundant provisions of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So yung regalo, no, binanggit, maliwanag po dyan na ang righteousness o kabanalan o pagiging perpekto ay regalo na lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So the gift of righteousness, ang sabi dyan. At kapag ang Diyos ay nagregalo, hindi po binabawi, mananatili kang perpekto magpakailanman. Yun ang maganda rin eh. Tinan nyo na, yung tinapos ni Kristo, libreng maligtas, libreng mapatawad, at libre ka pang maging banal. Kaya ang big idea po natin dito is,
tayo ay perpekto sa mata ng Diyos hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. So sana po naging malinaw po sa inyo ang pagdi-divide ko ng scriptures. At sana po hindi po kayo nalilito sa mga issue na ito, no? Kung meron po kayong katanungan tungkol po dito, just comment down below. Sumasagot po ako sa mga comment sections. Kaya nasasagot ko agad ang inyong mga katanungan. At kaibigan, total nakarating ka na sa dulo ng video na to, mag-subscribe ka na sa channel ko and hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod kong video. Just subscribe and see the difference.